Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Welcome po sa ating online worship service to Shepparton, Victoria, Australia. Here in Australia, then you are in the Philippines. Alright? Kayo po ay nakatunghay sa thematic sermon of the Bible every Sunday. Alright? So, ating pong i-recite ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumanang ng langit at lupa at kay Hesukristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, pinanganak ng Birhing Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw at nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na wala hanggan. Siya nawa. Ang 10 utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Galang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain nawa ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po ay dumulog sa panalangin at hilingin natin sa Panginoon na tayo samahan sa gabing ito ng ating pananambahan. At hilingin natin ang kapuspusan ng Banal na Espiritu at ang pangunawa sa kanyang mensahe na dadalhin niya sa atin sa gabing ito. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyo sa gabing ito. Aming dalangin, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, na kung paano kumilos ang iyong Espiritu Santo noong first century and until now, ang iyong banal na Espiritu ay malaya na gumagawa ng mga revival sa buhay ng isang tao, sa mga simbahan, sa komunidad, sa bansa. And we are praying, Lord, sa gabing ito, nawa po ang bawat isa na nakatunghay ngayon ay makaranas ng revival sa kanilang buhay, kung paano kumilos ang banal na Espiritu, O Diyos. In Jesus' name we pray. Ito po ang hinihiling namin sa ngalan ni Kristo. Amen. Alright? Ang thematic sermon of the Bible ay ating pong dinaanan ang mga aklat na ito sa Lumang Tipan. Natapos na po natin yung 39 books at ngayon ay ang 27 books of the New Testament. So natapos na po natin ang Gospel, ang Matthew, Mark, Luke, and John. At ngayon ay dadako po tayo sa church history. Ang tawag natin dito ay kasaysayan ng simbahan, kung paano na-develop, nagkaroon ng revival ang simbahan at ito'y lumaganap sa buong mundo. Kaya kung atin pong sisiyasatin ang pinakaugat ng paglago ng simbahan, ay makikita natin na ang Diyos ang nasa kabila ng pagpapalaganap ng mga ah, pagbabago sa buhay ng mga tao na nakakilala kay Kristo. Alright? So ngayon po ay dadako tayo sa tema ng ating aklat, ang aklat ng mga gawa. Pag sinabi nating gawa, ito po ay gawa o Acts of the Apostles. Jesus Christ selected 12 apostles. Sila yung mga 12 disciples, except Judas na naging disipulo at siya'y pinalitan. At ang pumalit dyan ay walang iba kundi si Apostol Pablo. Kaya siya'y tinawag ding isang apostol. Alright? Ang pamagat nitong ating tema ngayon sa aklat ng mga gawa ay hanggang sa dulo ng daigdig. Okay? So kung kayo may mga Biblia na tangan ay pwede niyong buklatin sa mga gawa. Chapter 1 verse 8. Okay? At ito po ang sinasabi ng talata. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo
at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Alright? So ito po ay profile ng ang aklat ng mga gawa. Pinamagatan po itong aklat ng mga gawa. Ibig sabihin, ito ay mga gawa ng mga alagad ng ating Panginoon. Lalong-lalo na ang kanyang 12 apostoles na hinirang, isinugo upang ipahayag ang mabuting balita. At ang may akda po nito ay walang iba kundi si Dr. Lucas, isa pong manunulat din ng Ebanghelyo ayon kay Lucas. So si Lucas po ang author ng Ebanghelyo ni Lucas. At itong aklat ng mga gawa ay siya rin po ang may akda nito. So sa buhay ni Dr. Lucas, siya po ay nakasama ni Apostol Pablo bilang kumpanyo niya sa mga missionary work na ginawa ni Apostol Pablo. At yung mga nakatala dito, makikita natin ang significant o tinatawag na kahalagahan ng mga gawa ng mga apostol. Sa 12 apostol, si Apostol Pablo ang masasabi natin isa sa pinaka kumbagay nahayag na dakila sapagkat 13 epistola o epistle ang kanyang naisulat. Doon sa kanyang mga naisulat ay inihayag niya ang mga theological perspective, ang patungkol sa mga ipinangaral ng ating Panginoon, at ito'y pinaliwanag niya sa konteksto ng kung saan ang mga argument patungkol kay Kristo ay naresolba noong first century. Kaya itong aklat na to ay napakagandang basahin sapagkat ito yung simula ng kasaysayan ng paglago ng simbahan. Alright? Ang pangunahin, ang paksa nito ay ang paglago ng iglesia sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ano po yung layunin ng aklat? Ang layunin nito ay ipakita ang katuparan ng utos ni Jesus na ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng dako at upang himukin ang mga mananampalataya na patuloy na maglingkod sa kabila ng mga pagsubok. Right? So ano yung halaga sa pananampalataya dito sa aklat ng mga gawa? Ang mga gawa po ay isang paalala na ang misyon ng iglesia ay hindi natatapos. Ibig sabihin po ito ay nagpapatuloy. Imagine po natin na 2,000 taon na nakakalipas, ang mandato ng Panginoon ay patuloy na ipahayag ng iglesia ang pangangaral patungkol sa pagliligtas ng ating Panginoon. Kaya hanggang ngayon, ang bawat Kristiyano ay tinatawag na maging saksi ni Kristo sa pamamagitan ng salita at gawa. Alright. So ito po yung buod ng ating mga talata. Ano po? Sabi diyan, ang mga aklat ng mga gawa ay naglalahad ng kasaysayan ng unang iglesia mula sa pag-akyat ni Jesus sa langit, ang pagbuhos ng banal na espiritu sa araw ng Pentecostes hanggang sa pagpapalaganap ng ebanghelyo sa buong daigdig. Binibigyang din nito ang gawain ng banal na espiritu bilang tagapagbigay kapangyarihan sa mga alagad upang maging mga saksi ni Kristo mula sa Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Alright? So yan po yung pinakabuod ng aklat ng mga gawa. Ito po ay church history. At tayo, sa panahon ito ng 21st century, is just a continuation kung ano ang naganap doon sa first century na kung paano lumago ang simbahan. At makikita natin sa kabila ng paglago ng simbahan, nariyan ang kapangyarihan ng banal na espiritu.
Ganon din sa panahong ito, hindi po nagbabago. Hindi po gawa ng tao ang paglago ng mga simbahan, kundi ito ay gawa ng Diyos. Kaya makikita natin ang first century church ay nagkaroon ng revival. Nung si Pedro ay nangaral dahil puspos ng banal na spirito, yung 100 around 100 plus na mga alagad ay nadagdagan ng 3,000 nung siya ay maka-preach patungkol kay Kristo. So yun ay isang revival. At pagkatapos ay nagkaroon ng tinatawag nating baptism. At sa pangyayaring iyon, mula dun sa Jerusalem, and then sa buong Judea, and then buong Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Alright? Now, mapupunan natin sa talata na ating binasa kanina, no? Yung mandato ng ating Panginoon. Doon sa Matthew 28:19 na humayo kayo at ipangaral ninyo ang mabuting balita at bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. At tandaan nyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng panahon. So, ibig lamang sabihin, nitong mandate na to, itong cultural mandate, ay in existence. Ibig sabihin, patuloy ito na kailangan gawin ng mga moderno na simbahan ngayon. Kasi yung ancient church ay makikita natin kung paano nagkaroon ng revival. At nagkaroon tayo ng dark ages. Kumbaga, ang simbahan ay na-overcome ng mga maling aral. And then, nagkaroon din naman tinatawag na Reformation noong mga 16th century, paglabas na ng Martin Luther at John Calvin. And then ngayon ay nasa modernong simbahan tayo. So ang konsepto ng hanggang sa dulo ng daigdig ay malalaman natin na kung ang ebanghelyo ay naipangaral na sa lahat ng sulok ng mundo. At mga asang-ayon po sa mga statistika, data, ay meron pang mga lugar, mga tribo, mga tao na hindi pa nararating ng mabuting balita. Pero nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat hindi na ito magiging imposible sapagkat lalong-lalo na ngayon sa social media, platform na ginagamit natin ang YouTube channel, ang Facebook, ang Instagram, and LinkedIn, and other platform ay isang paraan ng Diyos na ang Ebanghelyo ay may pangaral. Kailangan nila si Kristo sa kanilang buhay. Mayamang bansa, mahirap na bansa, kailangan si Kristo. And that is for sure. Sapagkat merong mandato eh. Ang mandate, turuan ninyo silang na sumunod sa lahat ng aking ipinag-uutos. Ibig sabihin niyan ay hindi natapos sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ang gawain ng mga Kristiyano. Nariyan ang tinatawag nating pagdidisipulo o discipleship na gagawin mo silang mga alagad, magiging tagasunod ni Kristo Jesus. Alright? So balikan po natin yung talatang 8 no po, ng mga gawa. Kung kayo po ay may mga Biblia, ay pwede nyong siyasatin doon sa ating teksto, doon sa verse 8. Ano sabi dyan? Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo. This is another version, ang MBB. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. So atin lang pong susuriin ang talatang ito at meron tayong mga tanong at sagot at ilalapat natin ang mga practical application ng talatang ito upang ito'y ating mapakinabangan.
Kung hindi tayo makikinabang sa mga talatang ito, walang kwenta ang ating pag-aaral. Hindi natin magamit. So ang reason na meron tayong practical application ay paano ito mag-i-effect sa buhay natin. Amen. Alright, mga tanong pang-analysis. Number 1, ano daw po ang ipinangako ni Jesus na tatanggapin ng mga alagad? Ipinangako ni Jesus na tatanggap sila ng kapangyarihan. Tawag diyan ay dunamis o sabihin natin dynamite, isang power ng dinamita, no? Na kapag bumaba sa kanila ang Espiritu Santo, kapangyarihan. Ang kapangyarihang ito ay magpapalakas at magbibigay sa kanila ng kakayahang maging mga saksi niya. Amen po. Alright? Now, paano nauunawaan ang salitang kapangyarihan, yung power, sa konteksto ng talatang ito? Ang kapangyarihan po mula sa Espiritu Santo ay hindi lamang pisikal o pampulitikang lakas, kundi espiritual na kapangyarihan na nagbibigay ng tapang, karunungan, at kakayahang magpatotoo tungkol kay Jesus. Alright? Ito rin ay nagmumula sa Diyos upang magampanan ang kanyang layunin. Kaya nga, hindi tayo ang nagsasalita mismo eh. Tayo ay mga instrumento pero ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nagbigay sa atin ng tapang, karunungan, kakayahan magpatotoo. Amen. Kaya kung tayo puspos ng Banal na Espiritu, ay meron tayong tapang na ibahagi mabuting balita. Alright? Katlo, ano po yung tungkuling ipinagkatiwala ni Jesus sa kanyang mga alagad bilang mga saksi? Imagine mo, nung first century, mga around 33 AD after the resurrection, sa Matthew 28:19, ay bago siya umakyat, nagbigay ng mandate ang Panginoon na ipangaral ang kanyang mabuting balita. Ano po yung sagot natin dyan? Ang pagiging saksi ni Jesus ay nangangahulugan ng pagpapahayag ng katotohanan tungkol sa kanyang buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay. Ito ay pagbabahagi ng mabuting balita o sinasabi natin ebanghelyo at pagdadala ng mensahe ng kaligtasan sa iba o sa lahat. Mga kapatid, ito po ang pagiging saksi. Tayo po ay nagpapahayag patungkol sa ginawa ni Kristo, patungkol sa kanyang buhay at pagkatao. Alright, ikaapat, ano po ang kahalagahan ng mga lugar na ito sa plano ni Jesus para sa pagpapalaganap ng ebanghelyo? Ang sagot po natin ay ang mga lugar na binanggit ay nagpapakita ng isang unti-unting pagpapalawak ng misyon. Una, doon sa ating binasa sa Jerusalem. Bakit Jerusalem? Sapagkat ang Jerusalem ang sentro ng pananampalatayang Hudyo at ang lugar kung saan nagsimula ang misyon. Doon sa Jerusalem. Sa Judea, ang rehiyon sa paligid ng Jerusalem ay kinakatawan ng sariling bayan ng mga alagad. At yung Samaria, isang lugar na tinatahanan ng mga taong hindi tanggap ng mga Hudyo. Ipinapakita ang misyon na lampas sa kultural na hadlang. Ano mang kultura ng mga tao. Kaya nga ang good news, ang ebanghelyo, cross-cultural eh. Kahit na anong kultura mo, ang mabuting balita, si Kristo'y namatay para sa iyong kaligtasan. And then hanggang sa dulo ng daigdig, tumutukoy yan sa pandaigdigang misyon ng ebanghelyo. Naabutin ang lahat ng tao, anuman ang lahi o lugar. Okay? So, ikapito,
Bakit kailangan bumaba ang Espiritu Santo bago magawa ng mga alagad ang kanilang tungkulin bilang mga saksi? Okay? Okay? Ano po yung sagot natin diyan? Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng tapang o courage upang humarap sa mga pagsubok at pag-uusig. Kalawa, ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng gabay upang maintindihan at maipaliwanag ng tama ang mga aral ni Jesus. Tatlo, kapangyarihan upang makapagpagaling, magturo at gumawa ng mga himala bilang patunay ng Ebanghelyo. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay buhay at lakas sa ating misyon. Okay? Ng mga alagad, sa ating mga alagad. So kung titingnan natin, bakit kailangan bumaba? Kasi kung hindi bababa ang Espiritu Santo, so yung tapang, gabay at kapangyarihan hindi nila mararanasan. So, ito ba ay nag-e-exist pa hanggang ngayon, Pastor? Yes, of course. Ang pagkilos ng Banal na Espiritu ay continuous. To those who are called sa kanyang layunin. Right. Tanong, paano po may pamumuhay ng isang Kristiyano ang hamon ng chapter 1 verse 8 ng Acts sa kasalukuyan? Number 1, yung pagiging saksi sa sariling pamilya at komunidad. Ang Kristiyano ay maaaring magsimula sa pagpapahayag ng pananampalataya sa mga malapit sa kanya tulad ng pamilya at mga kaibigan. Sila ang iyong Jerusalem. Doon ka magsimula ng pagpapahayag. Kaya mahalaga na makita ang patotoo sa iyong buhay na ikaw ay may pagbabago. Sapagkat ikaw na kasama nila nakakakilala sa iyo at alam nila ang pag-uugali mo. Pero kung meron silang nakitang pagbabago at ikaw ay magsasalita, makikinig sila sa iyo. Ikalawa, yung pag-abot sa iba't ibang kultura. Ipinapakita ng talatang ito ang kahalagahan ng pagkakaisa. Sa kabila ng kultural o lahing o pagkakaiba ng lahi na pwedeng isabuhay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng bukas na puso at pakikitungo sa iba. Kaya nga mga kapatid, walang boundary po ang gospel. Anumang kultura mo, ikaw man ay Pilipino, Australian, Amerikano, Singaporean, no boundary po ang ebanghelyo eh. Sapagkat people have the same needs. Kailangan nila ng Diyos sa buhay nila. Ikatlo, ah, pagiging attached o pagkapit sa Espiritu Santo. Yung bagang puspos tayo ng banal na Espiritu. Ang Kristiyano ay dapat umasa sa patnubay ng Espiritu Santo sa lahat ng gawain. Mula sa pagpapahayag ng Ebanghelyo hanggang sa pang-araw-araw na buhay. Kaya ang banal na Espiritu, tayo nga ay nabanggit sa Biblia na tayo ay templo ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, nananahan sa atin ng banal na Espiritu, kaya sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ay hindi tayo natatakot. Meron tayong gabay. Nagbibigay sa atin ng karunungan para ipahayag ang patungkol kay Kristo na siya ang kailangan ng tao para maligtas. At sa pang-araw-araw ng buhay natin, kung paano tayo ginagabayan ng Banal na Espiritu sa ating paglago espiritual, ang Banal na Espiritu ang gumagawa nito sa atin. Amen. Okay? Last na po to, ano po yung nais ipaalala ni Jesus sa kanyang mga tagasunod sa pamamagitan ng talatang ito? Ang pangunahing mensahe ng Acts 1:8 ay ang pagiging mga tagapaghatid ng Ebanghelyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inilalarawan nito ang pandaigdigang layunin ng Diyos na dalhin ang kaligtasan sa lahat ng tao sa tulong ng mga tapat na saksi.
Ngayon ay 21st century na eh. Meron pa bang mga tapat na saksi na magpapatotoo kung ano ang ginawa ni Kristo sa kanilang buhay? Kaya kung may nagbago sa buhay mo nang tanggapin mo si Kristo bilang pang tagapagligtas, ikaw ay nagiging isang tapat na saksi kung paano kanya binago. At sa pamagitan ng pagbabahagi mo ng patungkol kay Kristo, ay nabubuksan ang kaisipan ng mga tao na maniwala sapagkat mayroong pagbabago sa buhay mo. Amen. Yung mga dating magiinom, nagtino. Right? Yung mga dating tarantado, naging mabait. Yung dating mga bading, badong na ngayon. Naintindihan po? So, ibig sabihin, yung change of life. At yun ay may kapangyarihan. At kalimitan na sabi nga natin, kung sinong mas maraming utang, yun ang malaki ang pagmamahal. Yung mga kilala kong mga bilanggo, no, na grabe, mga ex-convict na pinalaya ng Diyos, ayun, nakakita nyo, nangangaral ngayon. Kahit saan. Kasi grabe ang transformation ng kanilang buhay na makilala nila si Kristo. Kaya walang ibang solusyon sa buhay ng tao para magbago, kundi si Kristo. Hindi po yung mga pangako ng mundo. Si Kristo lang ang pwedeng gumawa ng pagbabago. Right? Balikan po natin ang ating paksa ngayon. Ang tema po natin hanggang sa dulo ng daigdig. So sabi doon ay ipangaral. Ano? Okay? So yan po ang ating tema ngayon. Ipangaral ang mabuting balita hanggang sa dulo ng daigdig. Paano po nating ibahagi ang ebanghelyo? So ngayon, naghahanap tayo ng paraan. Paano ba natin ibabahagi ebanghelyo? Ang tanong natin diyan, paano mo ba tinanggap ang ebanghelyo? Of course, may nagbahagi sa iyo. Maaaring nadinig mo to sa simbahan, nadinig mo sa isang tao, nadinig mo sa Bible study, nadinig mo sa isang fellowship, nadinig mo sa isang kwento, nabasa mo. So, mayroong nagbahagi sa iyo. At kung itatanong natin paano, ay may mga taong ginamit ang Diyos. Okay? Kaya ang unang hakbang na mangyayari sa iyo, kung may nagbahagi sa iyo ng mabuting balita, anong gagawin mo? Tanggapin at pahalagahan ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Right? Dahil kung nagiging maliwanag sa iyo ang ebanghelyo, ibig sabihin niyan, buhay ng Espiritu mo, kumikilos siya sa iyo, at ito'y tatanggapin mo at pahalagahan mo sa buhay mo. Alright? So ano ba yung practical na action natin dito? So, para maibahagi natin ang mabuting balita kasi tinanggap na natin eh. Manalangin tayo araw-araw upang tanggapin ang patnubay at lakas ng Espiritu Santo. Without prayer, napakahirap po ng pagbabahagi ng ebanghelyo. Totoo lang po. Kaya tayo dumadalangin ay kailangan natin ng patnubay ng Banal na Espiritu. And then magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos, lalo na sa harap ng mga hamon sa buhay. Halimbawa, sa gitna ng mga pagsubok tulad ng kawalan ng trabaho o problema sa pamilya, humingi ng lakas mula sa Espiritu Santo. Kailangan natin ng lakas ng Banal na Espiritu kapag tayo nahaharap sa mga hamon na ganito. Sa buhay ang mga bunga ng Espiritu. Sa Galatia chapter 5 verse 22 hanggang 23, tulad ng pag-ibig, kagalakan, at kapayapaan sa pakikitungo sa iba. Mga kapatid, kung ikaw ay tumanggap na kay Kristo, right? Para maibahagi mo rin ang iyong pananampalataya bilang saksi, tanggapin at pahalagahan ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At yun ay yung ating pananalangin sa araw-araw. Nagabayan tayo ng Diyos
At magkaroon tayo ng pamumuhay na may bunga ng Espiritu Santo katulad ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. So ang mga bagay na yan ay nagpapahayag kung paano natin may babahagi. Kasi kung hindi ka na sasamahan o napupuspos ng banal na espiritu at ibang espiritu nakakubabaw sa iyo, espiritu ng takot, espiritu ng pag-aalinlangan, ay hindi mo talaga may babahagi ang mabuting balita. Pero kung ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang nasa iyo, ay may lakas kang loob na ibahagi ang iyong pananampalataya. Amen? That's number 1. Number 2, maging saksi ni Kristo sa sariling tahanan. So, yung nabanggit kanina sa Jerusalem, ano? So, ito yung ating Jerusalem, yung ating pamilya. Magsimula sa pamilya. Magpakita ng pagiging isang mabuting Kristiyano sa pamamagitan ng pagmamahal, pagpapatawad, at pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. So, dito, bilang saksi ng mabuting balita, kailangang iparanas mo ang pagmamahal mo, lalong-lalo na sa iyong pamilya. And then yung pagpapatawad. Alright? At higit sa lahat din naman ay yung pagkakaroon ng malasakit sa ating kapwa. Magkaroon tayo ng regular na oras ng panalangin at pagbabasa ng Biblia kasama pamilya. Alright? Na magpapalakas sa pananampalataya ng bawat isa. Kung kayo ay merong family Bible study, maganda po yan. Kaya nyo silang manalangin. Kasi bilang isang pamilya, lalong-lalo na kung ikaw ay tatay o nanay, ikaw ang mangunguna sa kanila. Alright? At sa gayon, susunod sila sa iyo. Dahil ikaw ang namumuno sa kanila. Okay? Simulan natin sa ating pamilya. Maging halimbawa na pagiging tapat, masipag, at mapagkakatiwalaan sa tahanan. Dahil kung miyembro ng pamilya mo ay hindi naniniwala sa iyo dahil hindi ka tapat, tamad ka, hindi ka mapagkakatiwalaan, mahihirapan kang akayin sila. Nagigets niyo po ang ibig sabihin. Ibig sabihin, kahit sa pamilya, dahil kilala nila ang ating ugali, pero nagpapakita tayo ng katapatan o integrity. Yung ating kasipagan, tayo ay reliable, mapagkakatiwalaan. So makikinig sila. Kaya napakaganda na maipakita natin sa ating buhay ang kapangyarihan ng Ebanghelyo na tayo'y binago nito. Kasi kung hindi ka nagbabago, paano mo aakayin sila? May mga bisyo ka pa rin, hindi mo maalis-alis. Paano kung magtuturo sa kanila, o anak, huwag kang maninigarilyo ha? Ikaw naman, tuloy-tuloy ang paninigarilyo. Huwag kang inom ng alak. Ikaw naman, tuloy-tuloy doon sa ginagawa mo. So, mahirap mag-convince ng tao, no? Pagdating sa buhay na ikaw mismo ay hindi makakitaan ng halimbawa ng pagiging tapat, masipag, at mapagkakatiwalaan. Alright? Katlo, maging saksi sa iyong komunidad. Yung Jerusalem yung una natin, pamilya. Ngayon, komunidad naman, Judea. Anong practical application? Naglingkod sa iyong barangay o komunidad sa pamamagitan ng mga gawing pagkakawang gawa tulad ng pagtulong sa mahihirap o pagsali sa mga programang pangkapaligiran. So yan mga kapatid, ay mga halimbawa lamang na maaari nating gawin sa ating community. Gumamit ng mga talento o kakayahan tulad ng pag-awit o pagtuturo upang ipalaganap ang mabuting balita ng Diyos. Kung meron kang kakayahan na gumawa ng isang bagay, bakit hindi natin gawin? Alright? Magbahagi ng karanasan ng pagkilos ng Diyos sa iyong buhay, sa mga kaibigan o kapitbahay. So, sa pamamagitan nito, ay nakikita natin na nagbabahagi na pala tayo ng mabuting balita kasi ikaw mismo magkukwento na magsasabi na
nagbago ang buhay mo dahil kay Kristo, nang simula mo siyang makilala. At sila mismo magpapatotoo rin. Oo nga, no? Mas dati kasi mag-iinom ka, dati sugarol ka, dati babaero ka, dati palamura ka. Eh ngayon, iba ka na. May nagbago na nga. So, kumbaga, you have authority na magsalita ng patungkol sa pagbabago. Pero kung walang nagbabago sa buhay mo, mahirap kumumbinsi ng mga tao patungkol sa iyong pinaniniwalaan kasi taliwas eh. Pero kung lumalapat sa buhay mo ang ebanghelyo na tunay nga na ikaw ay alagad ng ating Panginoon at may nagbabago sa buhay mo, kahit hindi ka magsalita eh, sila na magtatanong sa iyo eh. Ano bang nakain mo at nagbago ka na? Dati ang sungit-sungit mo, dati ang kuripot mo, pero ngayon napaka-generous mo. You see that? So yun ang ang mga bagay na ating titingnan. Okay? Yung ating karanasan, paano kumilos ang Diyos sa ating buhay. At kapag nagkwento ka niyan, makikinig sila. Ngayon, kung may kwento talaga ang buhay mo, maganda magkwento. Kung walang kwento, walang kwenta. Maraming gustong magkwento pero wala namang kwenta. Ganda yung magkwento ka na may kwenta at makikinabang yung mga tao na makikinig. Maganda makinig po doon sa mga tao na nagkukwento ng buhay nila na talagang binago sila ng Diyos. At ako nagkukwento ako kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ko. Isang patotoo ko ay yung pagbabasa ng Bible at the early, kumbaga, kabataan ko. Alright? Kasi, yun nga, ang isa sa mga problema ay yung pagkakabataan ka, yung mga influence ng iyong mga peers, mga nakapalibot sa iyo. Kasi kung nakikita mo, yun ang gagayahin mo. Pero salamat sa Diyos, sa pagbabasa ng Bible ay nagkaroon tayo ng maliwanag na pananaw sa buhay. Kaya hanggang ngayon, isang patotoo na nangangaral tayo ng mabuting balita kasi nakatanggap tayo ng mabuting balita na merong magagawa ang Diyos sa buhay natin. Pagbabago sa ating pamilya, pagbabago sa ating komunidad. Right? 4. Huwag matakot na magbahagi ng ebanghelyo sa mga hindi mo kakilala. Yan po yung Samaria natin. Ibig sabihin, parang missionary work na to eh. Pupunta ka doon sa lugar na hindi ka kakilala, hindi mo sila kakilala para magbahagi ka ng mabuting balita. So ano po yung practical application natin? Magpakumbaba at alisin ang anumang pag-iisip ng pagkakahiwalay sa iba dahil sa relihiyon, lahi o paniniwala. So yung pagiging mapagpakumbaba, hindi ka magyayabang at aalisin mo yung anumang iniisip mong negatibo na ibang relihiyon nito, hindi natin pwedeng pasukin o kaya ibang lahi nito, nationality, paniniwala. So what? Dahil kung alam mo ang totoo at tama, doon ka mahahabag sa mga tao kasi hindi nila alam ang katotohanan. Sabihin natin may religion na sila, so hindi na nila kailangan another religion. No, we are not preaching religion. Ang pinapangaral natin ay si Kristo sapagkat nasa Kanya ang buhay. Nasa Kanya ang buhay na wala hanggan. Nasa Kanya ang pagbabago. Alright? Kaya nga yung mga kultura ng tao na kasanayan nila, binabago nito ang kanilang buhay. Dahil si Kristo ay nagbabago ng buhay. Alright? Sa Pilipinas, ito ay maaaring mga hulugan ng pakikibahagi sa mga programa o misyon na tumutulong sa mga indigenous group, Muslim communities, o mga nasa laylayan ng lipunan.
So we are not afraid. We should not be afraid with these people. Kahit pa mga Muslim yan. So kaya lang, minsan meron tayong tinatawag na yung reservation. Nagiging skeptical tayo. Mahirap mo nang baguhin yung mga taong yan. Of course, totoo yan. Pero hindi lahat kasi meron ngang mga Muslim sa ibang bansa na nagko-convert sa Christianity kasi nakita nila si Jesus. Iba, direct, kumbaga may mga panaginip, may mga vision. So yun ang way ng conversion. Ngayon, yung ating pangangaral kasi kung papasok ka sa mga Islam countries na dala-dala mo ang Kristo, ipe-persecute ka talaga. Lalo pa dyan pa sa Israel. Talagang they reject Jesus Christ na Savior. Tao lang yan. So, yan ang nga nakakalungkot sapagkat kung saan pa nanggaling si Jesus, ay doon pa siya nire-reject yung kanyang mga kababayan. Hindi siya matanggap. Pero hindi naman natin nilalahat. Okay? Kaya lang, ang nakakapagtaka nga dyan, He came to His own, but His own received Him not. Hindi siya tinanggap ng kanyang mga sariling kababayan. Right? So, paghanap ng mga pagkakataon upang ipakita ang pag-ibig ng Diyos kahit sa mga taong iba ang pinagmulan o pananaw. Alright? Lalo na kung narito ka sa foreign country, ay kasi foreigner ka, how can you engage with these people? Paano mo sila iuugnay ang sarili mo sa kanila para makadinig ng mabuting balita? So, pag sinabi maghanap ng pagkakataon, we can create mga events para pumunta sila dyan. O sabihin natin medical mission, o sabihin natin mga tutorials para may bahagi mabutong balita. Kahapon nga, naroon ako sa calls, meron isang grupo doon ng mga mananampalataya, Christian. Ito, binigyan ako ng libre to, Bible. Wala akong dalang Bible dito, maliban doon sa Tagalog version kong dala. Ito yung King James Version. Okay, dalawa yung binigay sa akin. So, yun ang way pa rin ng pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. So, para-paraan para makarelate sa mga tao. Kasi, yun nga, dito nga kasi ay may iba-iba ding mga reliyon, at iba-iba rin yung pananaw, iba-iba yung pinagmulan. So, pero yung tao, anuman ang pinagmulan o pananaw niyan, nangangailangan pa rin sila sa Diyos. Kaya kailangan pa rin ipangaral ang mabuting balita sa kanila. Okay? Kalima, maging global na saksi ng mabuting balita hanggang sa dulo ng daigdig. Ito na yun, Dito na papasok tinatawag nating missionary activity. Alright, yung baga, naroon ka sa bansa mo, pumunta ka ng ibang bansa. Katulad dito, narito ako sa Australia. So, global witness na ako ngayon. Dito, nakakapag-share ako ng gospel o messages through the platform ng social media. Okay? Sabi, hanggang sa dulo ng daigdig. Ibig sabihin, kahit saan ka mapunta dyan, from end to another point, na ang dala-dala mo ay ang ebanghelyo ng ating Panginoon na ang pag-asa talaga ay na kay Kristo. Amen. So, ano yung practical action natin dito? Suportahan ng mga misyonaryo o proyekto ng simbahan na naglalayong magbahagi ng ebanghelyo sa ibang bansa. Gamitin ang social media bilang isang platform upang ipahayag ang mensahe ng pag-asa at kaligtasan na galing kay Kristo. Halimbawa, yung mag-post tayo ng mga talata sa Biblia, magbahagi ng iyong mga personal na patutuo. Mga kapatid, iba-iba yung paraan kung paano tayo magiging kagamit-gamit sa Diyos para sa pagbabahagi ng mabuting balita. Alright? So maging bukas sa posibilidad ng pagsali sa short-term mission trips kung may kakayahan. O ipanalangin yung mga lingkod ng Diyos na nagtutungo sa malalayong lugar. Mga kapatid, itong ating platform na ginagamit ngayon,
Imagine mo 'no, nagpapasalamat ako sa Lord kasi there is no dull moment o idle moment narito ako sa Australia ngayon. I speak 3 times, 7 times a week sa social media. May nakikinig man o wala. Kasi merong madadagit din 'yan, eh. Yung mga taong naghahanap, 'pag nakapakinig sila ay patnubay ng banal na espiritu 'yan para maibahagi sa kanila ang mabuting balita. Lalo ngayon, Sunday. So, hanggang sa dulo ng daigdig ay may pangaral ang mabuting balita. Kaya hindi po natatapos ang pangangaral eh, na kahit saan kayo pumunta, laging merong gagamitin ng Diyos sa iba-ibang paraan. Kaya yung mga OFW natin na lumabas ng bansa, tandaan natin that we are the only Christian countries in Asia na meron tayong Christian belief, paniniwala na si Kristo ang Diyos na nagkatawang tao. At yan pinapangaral natin na siyang nagbibigay ng buhay. Without Christ, you have no eternal life. Kaya ipinapangaral natin na kailangan nila si Kristo sa kanilang buhay para sila'y maligtas. Okay? So ito yung ating mga nabanggit dito, mga posibilidad na pwede nating gawin. Kung meron pa kayo naiisip na iba, well, good. Gawin natin. And 6, huwag pabayang maputol ang pagbabahagi ng Ebanghelyo. Ang practical application, mag-train ng mga bagong leader at tagapaglingkod sa simbahan upang ipagpatuloy ang gawain ng pagbabahagi ng Ebanghelyo. Right? So, not necessarily doon sa loob ng simbahan kasi pwede namang online din eh. Katulad to, nasa online ako. Or training ng mga leader ay yung unang-una, matutong makinig. Kasi pag natuto kang makinig, natututo ka kung paano mo gagawin. Right? Magturo ng mga kabataan, gabayan sila upang maging mga susunod na leader sa pananampalataya. So, kung hindi naturuan yung next generation, mapuputol na yan. Pero meron tayong mandate na turuan yung next generation. Sila naman sa susunod, ganun din. Kaya, ngayong generation na to, nagtuturo tayo ng mabuting balita. Right? Na kailangan natin si Kristo na maihayag sa mga tao kasi kailangan nila ng kaligtasan. Pag hindi sila naligtas, sa impyerno sila pupulutin. And then, yun, magturo tayo sa mga kabataan. And then, panatilihin ang pagkakaisa sa simbahan at komunidad upang sama-samang may palaganap ang salita ng Diyos. And the last one here, mamuhay bilang tunay na saksi ng Diyos. Huwag lamang magsalita tungkol sa Ebanghelyo, ipakita ito sa gawa, halimbawa maging matulungin, mapagkawang gawa at tapat sa iyong trabaho. Mga concrete po yan na mga halimbawa. Maging inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng pagiging maaasahan, yung masayahin, at matatag sa pananampalataya kahit sa gitna ng mga problema. Alam niyo mga kapatid, kapag ikaw ay naging encouragement sa iba, dahil sa paniniwala mong kinakailangang gawin ko to, hindi para sa akin. Isa pong uri ng pagbabahagi po yan ng mabuting balita kasi nakita sa iyo yung bunga ng iyong pananampalataya. Amen po. Anong ibig sabihin, Pastor? Sikaping maging liwanag at asin sa mundo na magdadala ng pag-asa at pagmamahal saan ka man naroon. So alam na natin kung ano yung asin, nagpipreserve ng pagkain. At alam din natin ang liwanag na tumatanglaw sa ating mundo. So bilang mga mananampalataya at Kristiyano, ay kinakailangan tayo merong magandang patotoo sa ating buhay. Amen po. Ano bang patotoo mo sa buhay mo? Mga kapatid, kung ang patotoo ng buhay mo ay hindi nakikita yung maganda
at pangit, you have no authority na magbahagi ng mabuting balita kasi walang nagbago sa buhay mo eh. Amen. Kaya mahirapan kang mag-share kasi ni ikaw nga hindi nagbabago, paano mo sasabihin ganito ang magbagong buhay? So we have to start from ourselves. Amen? Abutin po natin to at tayo po'y magwawakas na dito sa ating mensaheng ito ng hanggang sa dulo ng daigdig. Ang Gawa chapter 1 verse 8 ay isang hamon at paalala sa bawat Kristiyano na ang gawain ng pagbabahagi ng Ebanghelyo ay hindi limitado sa mga pastor o misyonaryo. Lahat tayo ay tinatawag bilang mga saksi ng Panginoon. Simula sa ating tahanan, komunidad, hanggang sa dulo ng mundo. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tayo ay binigyan ng kapangyarihan upang magtagumpay sa misyong ito. Mga kapatid, maikli lamang ang buhay sa mundo. Kung kaya nga, sa panahon natin ngayon, habang nabubuhay pa tayo, itong ating generation, ay talagang sikapin natin na tayo makapagbahagi ng mabuting balita. Amen po. At iba-ibang paraan at kung paano ang Diyos ang nagbibigay ng ideya kung paano natin gagawin ang pagbabahagi ng mabuting balita. Sana ay meron tayong natutunan ngayong gabi at naway magsimula tayo sa ating Jerusalem, sa ating pamilya, and then sa ating komunidad, sa Judea, and then sa Samaria, yung mga hindi nating tanggap, mga tao, and then sa dulo ng daigdig. Alright? So, let us pray na panalangin natin sa Diyos na tayo maging mga mabubuting saksi ni Kristo. Salamat po dakilang Diyos sa gabing ito. Amin dalangin, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na naway meron po kaming natutunan at may pamuhay namin ito. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami ay naabot ng mabuting balita. Kaya kami naman, Panginoon, na magbabahagi sa iba. Tulungan mo po ang aming mga kapatid na maging tunay na saksi na sila'y nagbabahagi ng pananampalataya na kanilang tinanggap at doon ay nagbago ang kanilang buhay. Kaya meron kaming authority na magbahagi sapagkat binago ni Kristo ang aming buhay. Salamat, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright? So, dadako po tayo sa ating mga kaloob. Kayo po yung napagpala. Pwede po kayong magbigay ng inyong tithes and offering sa ating kapatid na Sister Merlinda. Care po sa kanya yan. Alright? So, let's pray and bless your offering today. And I hope and pray na God is blessing you. Katulad ng pangako ng Biblia na when you give, mag-aani ka. Pagpapalain ka ng Diyos. Alright? And then, nadako po tayo sa ating pangwakas na panalangin at benediction. Right? Let us pray. Panginoon, namin dalangin ang aming mga kapatid sa kanilang mga pagkakaloob na ikaw po ang magbabalik sa kanila at magpapala. Katulad ng pangako mo, Panginoon, na ikaw po, Diyos, ang nagpapala. Na lahat ng aming ibinibigay ay galing din sa iyo. Kaya pagpalain mo po ang mga kapatid na to. Mapatunayan nila, Panginoon, na kahit kailan ay hindi ka nagkulang. This is our prayer, Lord. You bless our brother and sister sa pangalan ni Kristo. Amen. So, pangwakas na panalangin at benediction. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh. Lingapin ka nawa
at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 Alright? God bless you and see you po next Sunday. And again, I'd like to remind us na meron po tayong devotion from Tuesday hanggang Thursday. English version 6:30, Tagalog version 6:30 rin. Pero yung 6:30 na English version ay Australian time. At ang ating 6:30 din ay 9:30 naman sa Pilipinas ang ating Tagalog version ng ating devotion. And then, we will have another uh, news na magkakaroon po ako ng tinatawag na audio book presentation. Pero yung ginawa ko ngayon in form of sermon. Kanina ay nag-upload na po ako niyan, naka-live po yan. So that is our additional ewan ko lang kung hindi pa kayo mabusog. But I pray that it will help you. Kasi ang salita ng Diyos ay napakahalaga sa ating buhay. Kaya kailangan natin ito na mapakinggan at may pamuhay. At ganoon din naman, pag-pray po natin ang ating sponsor, yung ating mga scholars, and also pray for our on this coming February 16, ay naka-live po ako sa YouTube sa Shepparton Presbyterian Church. Na-invited na mag-speak on that Sunday. So I pray na kayo po ay naka-live on that particular day ng Sunday ng February 16, third Sunday po yun. So kung meron kayo, naka-live na kayo niyan, English version po yan. So 1 hour po din yan. And I pray na kayo po ay naka-online. So kung naka-online kayo, wala na po tayo ng gabi ng 7 o'clock. Alright? And then on March 2, right, I was also invited again to speak the same channel, Shepparton Presbyterian Church. So praying na the message ay magbigay ng revival sa church. Let's pray for this, mga kapatid. Alright? So, panalangin po natin, and then by October, God willing, na makauwi po ako ng October, and my wife ay na-approve na po yung kanyang visa. So, pray for her na yung kanyang travel ay maging safe and provision also ng Panginoon. And hopefully, by this coming October, makauwi ako, maka-attend ako ng General Assembly, and praying po na itong Philippines, ang Presbyterian Church ay makakonect dito sa PCA, Presbyterian Church of Australia, na ang mga Australian ay magpadala ng mga missionary sa Pilipinas. Okay? Na makapag-reach out ng mga Pilipinos din. Right? So, isa po sa mga prayer natin, maging partner ng ating church. So, yun po ang ating panalangin. Okay? So, God bless you po and see you po on next Sunday.